Maagang-maaga pa lang, pagkatapos namin kumain ng umagahan, ako'y nagpunta na dito sa likuran upang magdilig. Ayan, kasi sobrang init ngayon ng panahon. Kapag tanghali, super dry na itong lupa at patuloy na nasisimot yung mga kalat at dumi kasi nga kailangan ko rin ng mga nalalaglag na dahon at mga lupa para sa iniipon kong pagtataniman ng gulay. Ayan po sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan. Ito, nalagyan ko pa ulit siya ngayon. Ganyan po itsura nun sa loob. Mga ano po yan, mga dahon. Ito yung dahon. Tapos eto, napuno ko na rin itong tatlo. Ayan siya, napuno ko na rin. Hindi po kasama dito yung mga plastic bawal po yung mga ganito, bawal. Tinatanggal ko po yan. Ito lang po ang pwede. Yung mga ganyan, yung mga ganyan sa loob. Yung mga nabubulok, mga gulay, prutas at pinagwalisan ng mga nabubulok na dahon at isasama na rin ng ibang lupa. So yan, di ba? Mas lumilinis na agad siya. Patuloy ko pa rin itong gagawin. Malay nyo po, by May, di ba May po ako magsisimula magtanim. Dadami pa po yung aking iniipon na taniman. Yan. Hanggang dito pa po yan. Magiging, madadagdagan pa po ng 1, 2, 3, 4. Ay di magiging 10, 11, 12, 13, 14, mga 15 po na sako. Para po mas marami-raming gulay ang ating itatanim. Tapos ito pong ganyan, tsaka iyan, nire-ready ko na rin po yan. Kaya po may mga ganyan dahon, pataba po yan. Ika-cultivate ko po yan bago taniman. Kailangan po buhaghag yung lupa at medyo moist. Ganon. Tapos ito rin, yung mga walang nakatanim. Yan, yung mga walang nakatanim na yan. Pag sasama-samahin ko na rin siguro sila doon. Kasi doon po sa part na yun, mas malapit sa amin. Mas madidilig ko siya at mapupuntahan para parate. Dito ko lang sila ihilera, itong mga batsa. Pechay at mustasa naman po ang itatanim ko dyan. By May, magsisimula na tayong magtanim. At hindi matatapos ang taon, for sure, sipag at syaga lang, meron na tayong aanihin. Ayan po yung ating money tree. Tingnan nyo kuko ko, naputol na. Money tree, meron din tayong alatris, meron din tayong bayabas, mga saging, at guyabano. At syempre, meron din tumutubong mga kalamansi. Yan. Yan, dadagdagan ko pa po ng ibang kalamansi o kaya suka. Another money tree po o ganyan. Ang mga itatanim ko po dito sa ating sako, yung mga gulay, katulad ng alokbati. Yung madalas namin ginagamit halos araw-araw, pechay, mustasa, tapos kangkong kung kakayanin mabuhay ganito kasi talbos pa lang yung na-try ko at alokbati. Tapos siguro saluyot, ganyan, basta yung mga okra, talong, ganyan, iba-iba. Tapos titignan ko pa po yung anong kaya kong itanim, basta ganun po. Makikita na lang natin sa May. Iniipon ko muna yung aking taniman dito sa may bandang unahan. At ito nga yung lugar na sa may unahan. Ito yung malapit sa aming labasan at pasukan. Ibig sabihin, madali ko silang mapupuntahan kapag kinakailangan kong diligan. Dito yung mga sakong inipon ko, malapit lang. Ayan yung mga tataniman ko ng iba't ibang klase ng gulay. Alam nyo ba, nakakapag-isip talaga ako magtanim kasi sa super mahal ng mga bilihin, lalo na ang gulay. Ako pa naman ngayon, nahihilig talaga sa gulay. At kahit yung aking mga anak ay gusto ko rin masanay sa pagkain ng gulay. Sayang din naman ang lugar at ang panahon kapag hindi rin magtatanim. Natry ko na rin naman magtanim before, lalo na nung pandemic. Yun yung kasagsagan ng panahon na nahilig talaga ako at natuto rin kahit papaano sa pagtatanim. Dati hindi talaga ako marunong, as in, kahit yung buhay na binili ko dati, ayun ang hindi ko makakalimutan. Binili ko yung rose sa paso, tapos inuwi ko sa bahay. Hindi ko siya nabuhay kahit buhay na siya. Ibig sabihin, hindi pa talaga ako interested or hindi pa talaga ako marunong sa halaman. Nung nag-pandemic, nagsimula na ako magka-interest at talagang napamahal sa akin ang mga halaman. Ganon pala yun kapag mag-aalaga ka ng mga halaman, kinakailangan bukod sa kaalaman mo sa kanila, matuto ka rin talagang mahalin sila. Yung para bang kapamilya, kasi kapag mahal mo sila, never mo silang pababayaan. Paiinumin mo sila ng tubig, hahayaan mo silang masikatan din ng araw, tapos tatanggalan mo rin ng mga damo at lagi mo rin kakausapin. Totoo yun guys, kapag kinakausap ang mga halaman, lalo na kapag wala kang mapagsabihan ng kahit anong kwento, halaman kausapin mo, for sure makikinig yun at mamumulaklak pa yung kung namumulaklak yung halaman at mamumunga rin.
naiintindihan kasi tayo ng halaman. Yun ang ano ko, ang thought ko. Kasi nakakatanggal na ng stress, tapos kailangan may communication din kayo ng halaman. Hindi ko lang alam kung ganun din sa iba, pero ako kasi ganun yung naging experience ko, yung talagang naging attached ako sa halaman, tapos nararamdaman ng halaman na mahalaga at mahal mo sila. Kagaya ngayon, yung mga nasa sako, iniisip ko na kung ano-ano yung mga ilalagay ko dyan at sisikapin kung maalagaan silang mabuti. Kapag ganun kasi yung ginawa natin, for sure, susuklian nila yon at talagang magbubunga at maayos din sila ng masagana. Ganun lang naman kasi ang buhay, kung ano yung itinanim, yun nga rin ang iyong aanihin. Kapag inalagaan mo sila, hindi ka mabibigo at makakaani ka rin ng pagmamahal galing sa kanila. Yung lamang po mga ka-reels, sikapin po natin na maging healthy at mag-iingat po kayo lagi dahil super init ng panahon. Thank you so much. Don't forget to like, follow, share for more updates. Kita-kits ulit bukas, ka-reels. Thank you so much.